Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang pagtatapos ng Season 1 ng kwento ni Vlad ng Sora. Habang marahang naglalakad si Vlad patungo sa silid ng pari, napansin niya ang isang batang hirap na hirap buhatin ang isang balde ng tubig. Walang pag-aatubili, kinuha niya ito at siya na ang nagdala. Sa kanilang paglalakad, mahinahong nagtanong si Vlad, kumusta na ang kalagayan ni Father Andrea? Sumagot ang bata, mas maayos na raw ito kaysa dati, ngunit kailangan pa rin nitong magpahinga. Tinanong ni Vlad kung may maitutulong daw ba ito upang maibsan ang pagod ng pari. Sumagot naman ang bata, na wala daw kasi malaki na daw ang naitulong ni Sir Joseph sa kanila. Pagkatapos, biglang napalingon ang bata kay Vlad. May kislap ng kuryosidad sa kanyang mga mata. Tinanong nito si Vlad at sinabing, Sir, totoo po ba ang sinabi ng bishop? Pinagpala raw kayo ng Diyos. Bahagyang napahinto si Vlad. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi iyon totoo. Ngunit hindi na nakinig ang bata. Sa halip, napuno ito ng tuwa. Para sa kanya, ang kabalyerong kasama niyang nagdadasal, ay isang tunay na pinagpala. Tinanong nito kung pwede daw ba nitong ipagyabang sa mga kaibigan niya na kilala niya si Vlad. Sandaling napangiti si Vlad, at sa simpleng sandaling iyon, hinayaan niya ang bata. Ngumiti lamang ito at sinabing, pwede naman daw. Pagdating sa silid ng pari, ibinalik niya ang balde ng tubig. Nagpasalamat naman ang bata at sinabi nitong magkikita pa daw sila muli. Nang papalayo na ito, sinabi ni Vlad na gusto sana niyang makita si Father Andrea, ngunit mukhang masama pa rin daw ang pakiramdam nito kaya aalis na lang daw muna siya. Ngunit habang siya'y naglalakad palayo, napahinto ito. Pinakiramdaman nito ang boses ngunit tila wala na talaga ito. Walang tinig, walang presensya. Napaisip na lang ito, na matagal na daw simula nung huli itong naramdaman ang ganitong pakiramdam ng pag-iisa. Nasanay si Vlad sa tinig na iyon. At ngayong wala na ito, para bang may bahagi sa kanya ang nawala. Ngunit wala siyang magagawa, kailangan niyang magpatuloy. Kinahapunan, nakaupo si Vlad kasama si Sir Gregory, habang tahimik silang umiinom. Siguro daw ay hindi na sila dapat magsama sa misyon biro ni Gregory, lagi daw itong napaparusahan kapag magkasama sila. Tinanong ni Gregory kung kailan daw ito aalis. Napangiti naman si Vlad at sinabing, 5 araw na lang daw at aalis na siya. Tuloy pa nito, na baka mas maaga pa daw kung matatapos agad nito ang kailangan niya. Tumango na lamang si Gregory. Sinabi nito, na hindi man daw perpekto ang misyon ngunit natapos pa rin daw nila. Pinilang niya ang mga nagawa nila, ang pagbagsak ng Black Bear Clan, ang pagtulong sa pamilyang Connor, at ang pagtupad sa layunin ni Joseph. Sumagot naman si Vlad, na kahit papaano daw ay natapos nila ang lahat ng iyon. Pagkatapos, naging seryoso ang kanyang tono. May utang daw ito kay Vlad. Tuloy pa nito, na gusto daw makita ng kanilang patriarch si Vlad at mag-sponsor ng kahit anong gusto nito. Pabiro namang sinabi ni Vlad, na parang kakain daw ito ng sausage ng libre habang buhay. Sumagot naman si Gregory, na oo daw at bibigyan niya daw ito hanggang sa magsawa ito sa kakakain. Ngunit biglang napatahimik si Gregory. Sinabi nito na sa araw daw na iyon, ang galaw daw ni Vlad ay mas kabalyero pa kaysa sa sinumang kabalyero. Nagulat si Vlad sa sinabi ni Gregory. Tuloy pa nito, na matagal na daw itong hindi nakakakita ng kabalyerong tulad ni Vlad at hindi na din daw nito maalala kung kailan ang araw na iyon. Natahimik si Vlad sa sinabi ni Gregory. Saad pa nito, na ang relihiyon, politika, personal na interes at ang ambisyon, dinabaliwala daw lahat iyon ni Vlad at sinunod lang nito ang Swordmaster's Code, nabubuhay daw sila sa panahon kung saan ang mga tunay na kabalyero ay napakabihira lamang at nakaramdam daw ito ng hiya sa kanyang sarili. Sandaling katahimikan ang dalawa sa kanilang pag-uusap. At dito ay sinabing, isa daw itong tunay na kabalyero. Sa pagkakataong iyon, ngumiti si Vlad, hindi dahil sa papuri, kundi dahil may nakaunawa sa kanya. Sa mga sumunod na araw, isa-isa niyang inayos ang lahat. Pinuntahan nito si Harvan sa pantalan. Sinabi ni Harvan, na matagal na daw nang huli nitong makakita ng barko. Tuloy pa nito, na ang barko na ito daw ay ang Carrack-class vessel. Sumagot naman si Vlad, na masyado din daw itong mahal. Nabigla naman si Harvan sa sinabi ni Vlad. Habang naglalakad, tinanong nito si Harvan kung gusto pa rin daw nitong maglayag. Sumagot naman si Harvan na syempre daw.
Tinanong nito ni Vlad kung gusto pa rin daw ba nitong lumayo sa Sora. Oo naman daw sagot ni Harvan. Tinanong ni Harvan kung anong nakain daw ni Vlad at bakit ito nagtatanong ng ganoon. Saad pa nito, na bigla-bigla daw itong nagyaya na tumingin ng mga barko. Ngumiti lamang si Vlad sa pinagsasabi ni Harvan. Pinuntahan at tiningnan nila ang isang napakalaking barko. Sinabi ni Vlad na ang barko na ito daw ay nagkakahalaga ng 200 ginto. Sumagot naman si Harvan na isa daw itong cog. Sumagot naman si Vlad na oo, at mas mura daw ito kaysa sa ibang barko. Nagsalita naman si Harvan na yan daw ang ginagamit ng mga mangangalakal. Sumagot naman si Vlad na oo kaya binili niya daw ito. Nabigla si Harvan sa sinabi ni Vlad. Dito ay napaisip si Vlad at sinabing na ito daw ay kabayaran noong ito ay hindi nag-aatubiling suportahan ako at si Zemina. At ito ay pinangako niya na babayaran kahit na anong mangyari. At dito ay sinabing, kahit daw na madapa ito sa lupa, doon sa malayong dagat, hindi na nito kailangang pang madapa muli. Pinigay ni Vlad ang kasulatan ng barko, at sinabi nitong perma na lang ni Harvan ang kulang para mapasa kaniya na ang barko. Hindi makapaniwala si Harvan sa binigay ni Vlad, tila nabigla pa rin ito sa mga nangyayari. Sinabi ni Vlad na ngayon ay sa kanya na daw itong barko. Hindi nakapagsalita si Harvan, sa sandaling iyon, napatahimik ang dalawang magkaibigan. At dito ay kinuha ni Vlad ang sombrero at masayang sinabing, binabati kita Captain Harvan. At doon nasilayan ni Vlad ang pagluha ni Harvan. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Vlad sa puntod ng matandang blacksmith, at nagbigay ng huling paalam. Pumunta din ito kay Maxim at Vordan, upang magpasalamat sa pagprotekta ng Rosa's Smile. At nakipag-inuman kay Cade at kay Gregory kung saan natumulong sa pagprotekta sa kinabukasan ng mga bata. At isa-isa itong binayaran ng utang para kalimutan ang mga masasakit na sandali. Hanggang sa dumating ang gabi bago ang kanyang pag-alis. Sa harap ng Furry Place, magkakatabing nakaupo sina Vlad, Harvan, at Oltar. Tahimik, ngunit may bigat ang hangin. Ipinagkatiwala ni Vlad kay Harvan ang kanyang kinabukasan. Isang barko, isang pangarap, isang bagong simula. Hindi makapaniwala si Harvan, ngunit para kay Vlad, ito ay simpleng pagbabayad ng utang. Sinabi ni Vlad na bukas sa madaling araw daw ito aalis. Tinanong naman ni Harvan kung nakipagkita daw ba ang mayor kay Vlad. Sumagot naman si Vlad na hindi daw at abala daw ito dahil kay Bishop Pierre. Tinanong ni Harvan kung nakapagpalamnado ba siya sa lahat. Sumagot naman si Vlad na may isa pa daw itong hindi napuntahan. Saglit na tumingala si Vlad patungo sa itaas. Dahan-dahan itong umakyat at huminto sa harap ng pinto. Kumatok si Vlad at sinabing buksan daw ito ni Zemina ang pinto. Tila hindi sumagot si Zemina. Sinabi ni Vlad na gaano daw ito katagal magmumukmak sa kanyang kwarto, may gusto daw siyang sabihin kay Zemina. Tuloy pa nito na kung hindi niya daw ito bubuksan ay sisirain niya na lang daw ito. Sa loob ng silid, tila wala pa ring imak si Zemina. Sinabi ni Vlad na alam niya naman daw ang ugali ni Vlad, kung sasabihin daw nitong gagawin niya ang isang bagay, ay tutuhanan niya daw ito. Tuloy pa nito na magbibilang daw siya ng 3, kung hindi pa rin daw nitong bubuksan ang pinto ay talagang sisirain niya daw ito. Bago pa siya makapagbilang ay binuksan na si Zemina ang pinto. Sinabi ni Zemina na ano daw ang gusto nitong sabihin niya na daw at umalis na ito kaagad. Sumagot naman si Vlad na naghihintay daw ito ng matagal kaya sana ay maintindihan niya daw ang gagawin ni Vlad sa kaniyan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay binuhat siya ni Vlad. Tinanong ni Zemina na ano daw ang pinaggagawa nito sa kanya. Sumagot naman si Vlad na may pupuntahan daw sila. Pagkalabas nila ay tila nagpupumiglas pa rin si Zemina. Mahinahon namang nagsalita si Vlad at sinabing, 1 linggo daw itong nanatili sa kwarto kaya hinila niya ito ganito. Sinabi ni Vlad na aalis na daw ito bukas. Sumagot naman si Zemina na kaya nga daw dapat ay mag-ingat itong wag sumali sa gulo. Saad ni Vlad na sa nakaraan daw siya ay tumatakas, at ngayon hinahabol na daw ito. Kahit papaano daw ay hinahabol lang siya palayo at hindi papatayin. Kalaunan ay may biglang tumunog. Sinabi ni Vlad na tila curfew na daw. Tatakbo na lang siya ng dahan-dahan, at sa ilalim ng malamig na gabi, biglang tumakbo si Vlad. Mabilis halos maiwan ang kaluluwa ni Zemina.
Napahawak si Zemina kay Vlad at sinabing, loko daw ito si Vlad. Ngunit hindi ito pinansin ni Vlad at nagpatuloy pa rin sa pagtakbo. Hanggang sa huminto sila sa isang tindahan ng damit. Napatingin si Zemina sa isang magandang kasuotan, para bang ibang mundo ang kanyang napuntahan. May isang tindero naman ang sumalubong kay Vlad, tinanong ni Vlad kung kumpleto na daw ba ang kanyang pinagawang damit. Sumagot naman ito na oo, ibibigay niya na sana ito ng mas maaga kaso wala daw si Vlad sa kanyang tinutuluyan. Sinabi ni Vlad na subukan daw nitong suotin ang damit. Nabigla naman si Zemina sa sinabi ni Vlad at tila hindi ito makapaniwala. Sa kanilang pagbalik, tahimik silang naglalakad. Habang si Vlad ay parang walang nangyari. Tinanong nito kung bakit tila kakaiba daw ang kinikilos ni Zemina. Sumagot naman si Zemina na ano daw ang ibig sabihin ni Vlad. Pabiro namang sinabi ni Vlad na mabuti daw at sakto lang ang kanyang pinagawang damit at duda daw siya na hindi na daw ito tatangkad pa. Nagalit naman si Zemina sa kanyang sinabi. Sinabi ni Vlad na simula daw ngayon ay wag na daw itong manghiram ng damit kay Marcela. Nag-alinlangan naman si Zemina at tila mahal naman daw ang biniling damit ni Vlad. Tinanong nito si Vlad kung pagkano ang kanyang nagastos mula sa damit, necklace, earrings hanggang sa sapatos. Sumagot naman si Vlad na parang bumili lang daw ito ng espada na nakasabit sa pagawaan nito. Saad ni Zemina na nagbibiro lang daw ba itong si Vlad, sa sapatos na nga lang daw ay nagkakahalaga na ng 5 ginto. Sinabi ni Vlad na sinabi daw ni Madam Marcela na iniisip niyang ikaw muna ang papatakbuhin sa inn. Hindi naman nakapagsalita si Zemina. Saad ni Vlad na babalik daw ito bago mabankrupt ang Rosa's Smile. Tuloy pa nito na alam niya daw ba kung gaano kalaki ang inims niya sa Rosa's Smile. Babalik daw siya upang kunin ang kanyang na-invest sa inn, kaya ingatan daw nito ng mabuti ang kanilang tahanan. Hindi naman nakapagsalita si Zemina, at tinitigan lang nito si Vlad. Kalaunan ay may inabot si Vlad, isang panyo, sa isang tahimik na plaza, lumuhad si Vlad at sinabing, pwede daw ba nitong ipagkaloob sa kanya ang panyo nito. Nabigla si Zemina sa sinabi ni Vlad, at dito ay sinabing, may 2 paraan para tanggapin ang panyo. Ang una ay sa pamamagitan ng dulo ng espada. At ang pangalawa ay sa pamamagitan ng kamay. At dito ay ginamit ni Vlad ang kanyang kamay. Isang panata, hindi bilang kabalyero ng iba, kundi bilang kabalyero niya. At ito ay upang sumumpa na protektahan siya. Kinaumagahan, tuluyan nang umalis si Vlad. Walang ingay, walang paalam. Pagkaalis nito ay tila may sumalubong sa kanya. Ito pala ay si Gerta. Nanginginig ito sa ginaw. Sinabi nito na hindi pa daw sila makaalis ay naninigas na ito sa lamig. Tinanong nito ni Vlad kung bakit andito daw si Gerta. Sumagot naman si Gerta na siya daw ang kanyang night attendant. Tuloy pa nito na magtiwala lang daw ito kay Gerta. Alam niya daw na matalino si Vlad, ngunit mas marami pa rin dong alam si Gerta sa mundong ibabaw. Tuloy pa nito na narinig niya daw na binilhan ni Vlad ang kanyang kaibigan ng barko. Kung sasama daw ba ito sa kanya ay bibilhan niya rin ba daw ito ng barko. Ngumiti na nga lang si Vlad at sinabing titingnan niya daw, depend daw sa kung anong magagawa ni Gerta. Tinanong nito si Vlad kung saan sila pupunta. Sumagot naman si Vlad na sa silangan, may pupuntahan lang daw ito doon. Bakit naman daw sa silangan, tanong ni Gerta. Naisip ni Vlad patungkol sa nakita nito sa Ember's Elf. Sumagot naman si Vlad na may hahanapin lang daw ito doon. Sa huling pagkakataon, lumingon si Vlad sa lugar ng Sora. At dito ay isang bagong landas ang kanyang tinahak. Hindi sigurado kung ano ang naghihintay. Pero alam niyang may hinahanap siya. At iyon ay sapat na. Sa malayo, may mga matang nagmamasid. Hindi siya lumingon, sabi ni Joseph. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ibig sabihin, may direksyon ito. Isang bagong kabanata ang nagsimula. Isang kabalyerong hindi na nakatali sa utos. Hindi na nakakulong sa nakaraan. Kundi isang mandirigmang may sariling layunin. Si Vlad, ang kabalyerong may sariling watawat. At dito nagtatapos ang Season 1 ng Star Embracing Swordmaster. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.